Maganda rito, meron siyang intelligent light sensing. Ibig sabihin, nag-automatic on and off ito depende sa liwanag. Automatic naglalak ito ka-EV pag sinide mo siyang ganyan. Siya tinatawag na direction indicator auto-off. Ibig sabihin, when you turn left ka-EV, pag kaliko mo, ay automatic mag-shut off ito or mag-off ito ka-EV. Ka-EV, ready na ba kayo sa smart riding? This is the Segway E110L. Plain na simple, pero wag ka. Rock ito ka-EV. Kung ang hanap mo ay stylish, smart, itong electric scooter na nasa harap ko, ang hinahanap mo. Tara pag-usapan na natin ang electric scooter na ito. Let's go! Balak mo bang mag-switching na to an electric vehicle? O nag-aabang ka na ng mga latest EV news and reviews? Welcome to EV Channel PH, your guide to electric vehicles. So, bago natin pag-usapan yung ibang mga features, siyempre, turo ko muna sa inyo kung paano natin ma-access itong ating electric scooter dito. Right, meron tayong manual key, di ba? Of course, nauso na rin yung naka-remote tayo. Pwede natin i-open at i-off dito. And of course, meron tayong cellphone app na connected siya via Bluetooth. Anyway, kailangan pa rin naman natin to. Let's say, lobat ang ating cellphone, ay syempre gagamitin talaga natin to. Anyway, kung hindi naman lobat ka-EV at nasa bulsa mo lang ang cellphone mo, ay pwede natin ma-access na itong electric scooter nito. Kagaya nito. Katulad yan, naka-alarm. Diba? Kita nyo, naka-alarm siya. Pwede kong ma-access dito, push start ko lang. Ayan, ready na. Ready to go na tayo para sa scooter nito. Anyway, pwede pa rin naman gamitin ito, no? At you can turn it off. Ayan, wala na. Namatay na uli. At automatic naglalak ito ka-EV pag sinide mo siyang ganyan. Ayan, no? Nakalak na siya. No need na iikot natin itong ating manual key. Ganun siya ka-smart ka-EV. So, una lang yan sa mga pag-uusapan natin kung bakit napaka-smart itong electric scooter nito. So, FYI lang ka-EV, ang Segway ay under ng AutoHub. So, means, dating sa quality, alam natin na quality ito kasi AutoHub dealership ito ka-EV. Sa unang tingin, napakasimple lang talaga nito. At kita nyo naman yung design, napakasimple, stylish. No? Meron siyang logo ng Segway dito. Simple lang. Sa typical scooter. Pero, magugulat ka kung ano ang meron to. Pero, bago yan, meron itong available colors na blue, na kagaya nito, may red sila, at yung white. Pag-usapan naman natin yung kanyang headlight. So, kita nyo naman, yung streamline, matrix niya, and 6 lenses. Meron ito. So, maganda rito, meron siyang intelligent light sensing. Ibig sabihin, nag-automatic on and off ito, depende sa liwanag. So, kung maliwanag, ay namamatay. At kung namang gabi ay automatic nag-on yung kanyang headlight. Then makikita mo naka-C-type na yung kanyang signal light dito. So again, may hazard siya. Ito ka-EV, dito sa ilalim, yan, kita nyo naman, napaka-solid ng kanyang suspension. So meron siyang reflectorized dito at maganda yung hulma nitong kanyang penguin type na tapalodo dito sa harap. Dito naman sa likod, makikita mo dito yung Segway lettering. Then, ito yung kanyang streamline tail light ka-EV. And of course, kita mo dyan. Di ba? Ayan. Alright. Then, yung signal light niya. Okay. Ang signal light niya ka-EV ay napakaganda. Pang-kotse na ka-EV. Bakit? Ito siya tinatawag na direction indicator auto-off. Ibig sabihin, when you turn left ka-EV, pag kaliko mo, ay automatic mag-shut off ito or mag-off ito ka-EV. Of course, dito, meron siyang reflector na red. Then, of course, naka-disc brake na rin ito ka-EV. And dito sa side ka-EV, makikita mo yung E110L na badge ka-EV. And this one, meron siyang Segway badge din dito sa kanya side ng kanyang upuan. Napalitan na ka-EV itong ating shock dito sa likuran. Because, meron daw ng hiram ka-EV na, of course, na tinesting ka-EV yung mga aftermarket na shock natin dito sa Pilipinas at hindi na tinanggal ka-EV. Nilagay na lang nila as free. EV dito naman sa harapan, kita nyo naman yung kanyang side mirror. Okay? Kita nyo, bilog siya. And as you can see, dahil nga classic ang style, bilog yung kanyang side mirror. And maganda rito, walang labo.
So, pagdating sa visibility ay walang problema. Dito naman, kay EV, makikita mo dito yung kanyang susian. And of course, meron siyang pocket dito para sa mga basahan or coins or cellphone natin. And dito rin sa may pocket, makikita mo yung kanyang Type A USB charging socket kay EV para sa cellphone natin. And of course, meron din naman dito kay EV na charging port pag mag-charge ka. Maganda rin yung kanyang brown stylish leather seat kay EV na soft, stylish, comfy. Hindi ako fan ng ganitong grab bar na silver type. Pero maganda na pabilog siya kay EV. Kung ang priority mo dito yung safety at comfortable grip ng yung back ride, ay pasado ito kay EV. Kay EV, sakyan naman natin itong electric scooter nito. Ayan. Alright. Kung nakaupo ka sa bandang dulo kay EV, actually okay din naman na nakaupo sa bandang dulo eh. Kasi nga maluwag yung kanyang footrest. Anyway, hindi pa rin tatama yung tuhod mo rito. So, yan. Naka-flat yung aking mga paa. Kita nyo naman sa ating video dyan. And of course, kung urong ako ng konti, ay medyo thick pa na. So again, napakahaba ng kanyang seat kay EV, no? Again, ano ba makikita natin dito sa harapan mismo kapag nakasakay ka na? Of course, siyempre, yung mga buttons niya kay EV, pag-usapan natin. Pero bago yan, itong handle niya ay kulay brown, terno sa kanyang leather seat na brown. So dito sa kanyang left side, meron siyang passing light, so high beam, and signal light kay EV. And of course, meron siyang busina. At higit sa lahat na pang-kotse level na, meron siyang cruising control. Ayan. Pwede mo siyang i-push kay EV. Let's say, gusto mo ng 40 kilometers per hour yung speed mo, i-push button mo lang yan. Again, kay EV, mamamatay yan kung pipindutin mo ulit to, kung gagamit ka ng brakes at magto-throttle ka pa. So, yun. And dito sa left side, yung kanyang gear selector kay EV. Ayan, no? Mode 1, Mode 2, and Mode 3. So, nakapatay yung ilaw, di ba? Buksan natin. Ayan. Yung high beam. Then, of course, pwede siyang auto, yung nabanggit natin kanina. And meron siyang hazard. And of course, dito kay EV yung kanyang starter. And of course, dito na rin yung kanyang park mode kay EV. Again, isa sa mga safety features niya kay EV, kapag naka-stand ka o side stand kay EV, mag-automatic park mode siya. So, hindi mo siya pwedeng galawin. Alright? So, pag ginalaw mo, ayan, mag-warning siya kay EV. Tingnan naman sa panel nito kay EV. Ayan, kita mo dito yung speedometer, odometer, mode, clock, battery percentage, and distance to empty. So, lahat ng yan kay EV makikita mo sa panel niya. At again, kay EV, kahit natirik ang araw, na-test drive natin to, okay naman din kay EV. Kita mo naman din yung kanyang panel kahit na direct sunlight. Napakaluwag ng kanyang footrest, di ba? Yan, more space, more legroom, more comfortable kay EV. At syempre kay EV, hindi lang naman tayo sa forma tumitingin. Tumitingnan din natin dito yung performance nito. Max speed nito kay EV ay 62 kilometers per hour sa brochure. But again, na-test drive ko to, umabot ako ng 69 kilometers per hour. Kasi meron nga ito kay EV na 1,800 watts na motor power. At pagdating naman sa kanyang torque kay EV ay 150 Newton meter. So, effortless pagdating sa acceleration, maski sa akyatan kay EV. Panoorin nyo kayo. Let's go! Mode 3. Walang buwelo. Actually, nakakabilib ka EV yung electric vehicle nito, itong Segway. Ayun, ang lakas niya. Ang lakas ng torque niya. Lalo na siguro kung nakabuwelo ka. Ayun, speed of 24. Pag-usapan natin itong kanyang battery na nandito sa kanyang footrest. Okay? 72 volts, 24 ampere yung capacity. Yung kanyang battery naman kay EV ay lithium. So, kaya nitong tumakbo up to 110 kilometers. So, depende sa weight, depende sa nakasakay kay EV, at depende sa driving habit mo. Anyway, ang charging time pala nito is 8 to 9 hours kay EV. So, kung gusto mo i-charge overnight, walang problema, no? Usually naman kapag nag-charge tayo ka EV ay tuwing gabi, di ba? Para hassle-free. Check naman natin yung kanyang battery. Buksan natin. So, ayan. So, dito kay EV, meron kang hihilain dito. Alright, pagkahila mo, magbubukas na to, magkiklik, and ayan. Ayan. So, ito yung kanyang battery. Siyempre, bago natin hugutin kay EV, patayin muna natin. Ayan. So, naka-off na. And, easy lang naman ito kay EV. So, buhatin natin. So, ayun.
Ito, ka-EV ang kanyang battery. Siguro ang bigat nito ka-EV mga 10 to 15 kilograms. Or baka 20 pa. So, hindi ko lang kabisado kasi wala naman dito nakalagay. Pero, sealed na sealed siya ka-EV, no? Walang access ka-EV yung tubig dito. So, again, kung nakatira ka ka-EV sa mga condos o nasa high-rise building ka ka-EV na nakatira, pwede mo dalhin ito sa loob ng bahay mo. Or yung office mo ka-EV ay nasa taas ng building, ay pwede mo rin naman dalhin to kung kailangan mong mag-charge ka-EV. Again, 110 kilometers, mahaba-habang kilometro na yun ka-EV para sa mga e-motorcycle. Or kung pang daily commutes ka-EV, pwede ito. Kung pang long ride ka-EV, kung may baon kang X ang ganito, walang problema, di ba? Right ka-EV, dito na tayo sa pinaka-importanting tanong ng bayan. Kasya ba ang full face helmet dito sa kanyang seat compartment? So nakikita niyo yung helmet natin. So ang laki, ang lapad ng kanyang footrest, di ba? Kasya. Ginaganon ko nga yan sa ibang mga motor, sumasabit na. But this time, hindi siya sasabit kasi nga malaki. So ang pag-open ng ating seat compartment ka-EV ay gamit din itong manual key or double press itong kanyang start button. But again, meron na siyang app. Dito sa app ka-EV ay pwede mong buksan dito. Itong kanyang open the saddle. Alright? Pag may narinig kang click or dito, may maririnig ka rin naman dito, ibig sabihin, bukas na yung ating compartment. So, alright. Moment of truth ka-EV. Kasya ba itong ating full face helmet dito sa loob? Ooh. Again, kasyang-kasya, di ba? May maluwag pa yung space dito. Full face helmet yung ka-EV, ah. Then, dito yung regular helmet or standard helmet na full face. Modular ito, kaya medyo mas malaki ito kesa sa mga standard helmet. Again, ka-EV, wala pa akong nakita na electric scooter na ganito kalaki, kalalim, ka-EV, yung kanyang seat compartment ka-EV. Kaya nga, kasya to eh, no? So, tignan natin. So, nasasara ka-EV, di ba? Pag-usapan naman natin itong app nitong Segway 9Boat mobile application. Okay, sa Segway 9Boat app para sa E110L, makikita natin dito yung mga iba't ibang klaseng mga features na pwede makapagpadali ng buhay bilang isang EV rider. First, meron siyang remote unlock. Pwede mo buksan yung e-scooter mo na kahit malayo ka pa. Of course, meron siyang airlock technology ka-EV. Basta malapit yung app natin at naka-on ito ka-EV, pwede mo nang i-start automatically yung ating electric scooter. At isa pa ka-EV, meron siyang real-time location tracking. Ibig sabihin, mahanap mo agad yung scooter mo gamit yung built-in GPS nito. At the same time, ka-EV, meron siyang trip history para makita mo rin yung mga dinaanan mo. Ka-EV, pwede mong i-turn on yung kanyang push assist kung kailangan mong itulak pataas. At may reverse mode din ito para sa madaling pag-atras. At isa pang gusto ko rito ka-EV, meron siyang emergency alert na automatic kapag may aksidente, automatic magpapadala ng notification at location sa emergency contact. At isa pa, meron siyang system alert and maintenance warning. Makakatanggap ka ng real-time warnings kung may issue yung scooter mo, tulad ng maintenance warning or security alert. Pwede mo ring i-turn off or i-turn on yung kanyang seat and kickstand detection. Sa mga hindi familiar sa seat detection, hindi mo ito mapapaandar kung hindi ka sasakay or kung walang bigat na ibinibigay dun sa kanyang upuan. Kaibig ko sakali mang hindi mo dala yung phone o lowbat or hindi mo dala yung remote at yung kanyang manual key, ka-EV, no problem kasi meron siyang password unlock. Pwede mo itong ma-access pa rin gamit ang kanyang 4-digit password. Na tayo din yung magsa-setup nun. Alam naman natin na meron tong alarm, but eto ka-EV, meron siyang anti-theft alert na kapag nakalakang yung scooter, makakatanggap ka ng notification kung sakali man ka-EV na merong suspicious movement o tangkang pagnanakaw sa electric scooter na ito. At dito ka-EV, ang dami niyang pwedeng i-customize at yung mga controls na pwede mong gawin dito sa lights effects, sounds effects, and of course, pwede mong i-turn off or i-turn on yung regen brake niya ka-EV. And makikita mo rin dito ka-EV yung battery and performance monitoring, real-time ka-EV. And of course, ang pinakamaganda rito, meron siyang firmware update. Okay? Laging updated yung scooter mo in case ka-EV na merong mga latest features or improvements gamit lamang ka-EV yung firmware updates mula sa application. At isa pa, madali lang i-download itong application, itong 9Boat app na ito ka-EV. Mabada-download mo ito through Play Store lamang at libre lang. So, eto na ang pinaka-exciting part ng video nito, ang presyo itong Segway E110L. Ang presyo nito ka-EV is 125,000 pesos.
Alright, hindi ko nga pala nabanggit kanina. Ito yung pinakagusto ko na kapag nakalimutan mong i-off itong ating electric scooter. Actually, nag-auto-off ito ka AB after 5 minutes. So, kung nakalimutan mo, huwag ka mag-alala. Automatic, nag-off yan ka AB. Again, ka AB, ano ba yung nagustuhan mo dito sa electric scooter nito? Kung ako ang tatanungin, ang una kong nagustuhan dito, yung kanyang cellphone app or kanyang mobile app ka AB. So, maganda yon ka AB na ma-access mo na lahat ng features, lahat ng security features at safety features dito sa phone. And of course, isa sa nagustuhan ko, yung seat compartment niya na napakalaki, nakasya ang helmet at pwede ka pang magsingit ng mga bag doon sa gilid ng helmet. Actually, parang kasya pa nga yung not helmet Kung, I'm not sure lang doon, hindi natin na testing. Anyway, maybe kung gusto mo ng mga EV content na tulad nito, please do it to subscribe our channel, Electric Vehicle Channel Philippines, EV. Yan, click mo lamang yung ating logo dyan. Nakikita mo naman dyan sa ilalim. And of course, ka-EV, pwede ka mag-follow sa ating Facebook page for more updates, more news about electric vehicles, mapa 2 wheels or 4 wheels man ito, ka-EV, ay nagre-review at nagbabalita po tayo ito. Of course, charging station, nagbabalita rin tayo niyan, ka-EV Anyway, ka-EV, ayan. Yan, kung may mga gusto kayong comment, question about this electric vehicle, please, free to comment down below ka-EV. At paki-like na rin yung video na yung pinapanood. Again, I'm Mark from Electric Vehicle Channel PH. Let's go!